Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, eroplano at barko ng Pilipinas, hinabol at hinamon ng barko ng China. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Ipinagtanggol ng China ang kanilang mga Coast Guard patrol sa pinagtatalo ng West Philippine Sea, bilang tugon sa isang protesta mula sa Pilipinas sa tinatawag nitong continued illegal presence and operations ng Chinese forces. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesman Guo Jiakun noong Lunes, hinimok ni Guo ang Pilipinas na itigil na ang pagpapakalat ng mga masasamang salita at magdulot ng gulo sa pagitan ng China at ibang mga bansa. 中国在南海的主权和相关权利是在长期的历史过程中形成的，具有充分的历史和法理依据，符合国际法和国际实践。中国海警在相关海域巡航执法合理合法，无可非议。中方敦促菲方停止恶意炒作。 Ang mga komento ay bilang tugon sa pagtuligsa ng Pilipinas sa isang linggong presensya ng Coast Guard ng China sa Exclusive Economic Zone at Territorial Waters ng Pilipinas. Ang PCG Islander aircraft ay patuloy at maingat na binabantayan ang Chinese Coast Guard vessel. Ang Philippine Coast Guard ay nananatiling determinado sa pangako nitong pangalagaan ang ating maritime jurisdiction. Tiniyak ng PCG na ang Chinese Coast Guard vessel 5901, na kilala bilang Monster Ship, ay malapit na sinusubaybayan sa pamamagitan ng pag-deploy ng PCG Islander para sa aerial maritime patrols. Iginiit ng PCG Islander ang matatag na posisyon laban sa iligal na presensya ng Chinese Monster Ship sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa pamamagitan ng paglalabas ng hamon sa radyo. Binigyang diin nito na ang barko ng Chinese Coast Guard ay tumatakbo sa loob ng Philippine Maritime Jurisdiction, at ang China ay walang legal na autoridad para i-claim na ito ay nagsasagawa ng lehitimong maritime patrol operations, na tuntun ng Chinese vessel sa tinatayang layong 67 nautical miles sa baybayin ng Zambales. Kinikilala ng PCG ang kritikal na kahalagahan ng papel nito, hindi lamang sa pisikal na pagsubaybay sa barko ng Chinese Coast Guard, kundi pati na rin sa pagpigil sa anumang pagtatangka ng China na gawing normal ang iligal na pag-deploy nito ng mga puwersang pandagat. Ang Philippine Coast Guard ay nananatiling mapagmatsyag sa gitna ng mapanghamong kondisyon ng dagat. Sa kabila ng masamang kondisyon ng dagat, ay patuloy na nagsasagawa ng mapagbantay na pagsubaybay sa iligal na presensya ng Chinese Coast Guard vessel. Bukod pa rito, ang PCG ay aktibong nagsasagawa ng mga hamon sa radyo upang tugunan ang labag sa batas na presensya ng Chinese Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas.
China Coast Guard vessel 5901. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanua, MRRV 9701. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 97 nautical miles west by south of Capones Point, Zambales, Philippines. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a signatory state, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Over. Very well. Gaya ng naka-highlight sa pagsusuri ng PCG sa satellite imagery na sumusubaybay sa mga galaw ng CCG vessels, napakahalaga para sa Pilipinas na patuloy na hamunin ang kanilang presensya upang pigilan ang normalisasyon ng kanilang mga ilegal na aktibidad, na sa huli ay maaaring humantong sa isang matagumpay na pagbabago ng status quo. Patuloy na tutuparin ng PCG ang makabayang tungkulin na bantayan at protektahan ang ating maritime jurisdiction laban sa mga aktor na nagwawalang bahala sa internasyonal na batas, habang tinitiyak na ang mga tensyon ay hindi mas lalong tataas. Ang BRP Teresa Magbanua na nakadeploy malapit sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal ay nag-overheat noong Lunes ng umaga at papalitan ng ibang barko, sabi ng Philippine Coast Guard. Banua experienced overheating of its auxiliary engines. That's why it returned to the port of Bataan. That is primarily the reason kung bakit ang China Coast Guard was able to once again come near at a distance of 67 nautical miles. Ayon sa ulat na una nang itinaboy ng Teresa Magbanua ang tinaguriang monster ship ng Chinese Coast Guard, ngunit mula nang bumalik ang barko ng Pilipinas sa daungan para sa pagkumpuni, namataan ang barko ng China sa layong 66 nautical miles mula sa Pundaquit, Zambales, ipinakalat ng PCG ang mga sasakyang pandagat at sasakyang panghimpapawid nito upang hamunin sa radyo ang CCG na umalis sa lugar. Ngunit nag-deploy din ng China ng helicopter. Ang Teresa Magbanua ay papalitan ng BRP Gabriela Silang, na halos kalahati ng laki ng halimaw na barko. Sinabi ng PCG na ang sasakyang panghimpapawid nito, na maaaring magpadala ng mga hamon sa radyo sa mga sasakyang pandagat ng CCG, ay nagsagawa rin ng mga maritime patrol. Inihayag ng Department of Foreign Affairs na posibleng pag-uusapan ng tatlong matataas na lider ng Pilipinas, Japan at Amerika sa linggo ay ang progreso sa Philippines-Japan-US Trilateral Cooperation. Ito ay kasunod ng kumpirmasyon ng Malacanang na magkakaroon ng virtual trilateral phone call meeting sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., outgoing US President Joe Biden at Japan Prime Minister Ishiba Shigeru. Ayon kay DFA spokesperson Ambassador Maria Teresita Daza, na inaasahang tatalakayin ng tatlong lider ang progreso sa Philippines-Japan-US Trilateral Cooperation na unang naisara noong April 2024 sa Washington, D.C. at ang taunang balikatan exercises. Sinabi ni Daza, bahagi rin ng magiging paksa ang isyu sa ekonomiya, infrastructure gayon din ang regional at global developments. Dagdag pa ni Daza, walang joint statement na ipalalabas bagkus ay kani-kanyang isyu ng press release ang tatlong bansa pagkatapos makapag-usap ang tatlong leader. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.